Urban Ginenes Cabel, sa school principal si Dr. Joseph Angeles, sa mga dedikadong guro na narito ngayon at sa mga datihang kong guro, sa ating mga panauhin, kinakonsehala sa PTA President at sa SK, sa lahat ng mga panauhin ko na narito ngayon, sa mga bisita, sa mga magulang na walang sawang gumagabay at sumusuporta sa kanilang mga anak, at higit sa lahat sa inyo mga magsisipagtapos ngayong araw, ang batch 2026, isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Palakpakan nyo ang inyong mga sarili dahil sa ilang taon yung pagsisikap. Ngunit tandaan nyo, hindi pa ito ang dulo, dahil simula pa lang ito ng bago niyong kabanata. Habang pinapanood ko kayo kaninang naglalakad, naalala ko ang sarili ko. 19 years ago, nung nagtapos din ako dito sa BINHS. Iba na ang school. May sarili ng stage at cover court na kasalukuyan ngayong i-renovate. Tapos yung dating damuhan is building na. Tapos meron na din kayong service van. Palakpakan nyo yung mga nasa likod ng proyektong ito. Congratulations po. Dahil malaking tulong to para sa mga susunod na estudyante ng Bugtong na Pulo, Integrated National High School. Nakaka-proud lang na makita yung pag-level up ng school na kung saan dito din ako nagmula. Nang maimbitahan ako ni Ma'am Ligaspi na maging guest speaker nyo ngayong araw is nag-alinlangan po ako. Natanong ko sa sarili ko na bakit ako. Hindi naman ako kagalingan sa klase noon. Hindi din naman matataas ang grades ko nung ako'y nag-aaral pa. At higit sa lahat, napaka-introvert kong tao. Hindi ako sanay magsalita sa gatong kadaming tao. Pero naisip ko na isa din na itong opportunity para mas mag-level up pa ang sarili ko, madagdagan ang self-confidence ko at isang karangalan bilang maging bahagi ngayong araw. Sabi nga, wala namang mawawala kung susubukan. Kaya huwag kong sasayangin ang pagkakataon dahil minsan lang namang may dumating sa akin. Kaya ito ako ngayon, nagpapasalamat kina Ma'am Ligaspi, Ma'am Costales, sa lahat ng bumubuo ng BINHS, sa encouragement at sa tiwalang binigay sa akin. Pangarap ko lang ito noon, pero heto, nagkakatotoo na in God's perfect time. At hindi pala siya imposible na matupad ng isang sa mga inaasam-asam ko. Sa kasalukuyan, ako po ay nagtatrabaho bilang isang company nurse o occupational health nurse dito po sa company sa Maylima, sa ICE Philippines, at ang BINHS po ang isa sa naging training ground ko at proud akong sabihin na dito ako nagtapos. Bago po ako maging registradong nurse, madaming pagsubok pa ang dumaan sa akin na kung saan sinubok ang katatagan ko at determinasyon ko. Bumagsak po ako sa unang board exam, na-depress, na-down pa ako ng mga taong malalapit sa akin. Sumubok ako magtrabaho at ilang kumpanya ang in-applyan ko, pero hindi ako matanggap-tanggap sa trabaho. Dahil overqualified, jobless, walang pinagkakakitaan, pero hindi ibig sabihin noon ay kailangan kong sumuko sapagkat ginawa ko siyang inspirasyon para pagdidihan pa ang sarili ko. Naranasan ko maging OFW at ito ang naging unang trabaho ko kahit napakahirap at napakalayo sa tinapos ko. 3D ang naging work ko doon. Dirty, dangerous, at difficult. Kung minalas-malas ay baka na-worthy pa, death. Doon ko napatunayan kung gaano ko katatag. At kahit malaki na ang sinasahod ko at nakapagpundar na ako ng kunting pinagkakakitaan, ngunit hindi ko pa masabi sa sarili ko na successful ako. Kasi parang may kulang. Yung pangarap ko na maging nurse,
10 taon na wala ako sa linya ng nursing. Pag-uwi ng Pinas, nagka-pandemic. At sumubok na tuparin yung isa sa pangarap ko. At sa pangalawang pagkakataon, nakamit ko rin ang lisensyang inaasam-asam ko. Hiwala sa sarili, determinasyon na makamit ang pangarap ang nagdala sa akin dito. Hindi man ganun kalaki ang sinasahod ko ngayon, pero ito yung nagpapasaya sa akin. Natagalan man ako sa pagkamit ng aking pangarap, ang mahalaga ay nagpatuloy ako at hindi sumuko. Graduates, minsan sa buhay, may mga panahon na parang mabagal ang asenso. Parang walang nangyayari, okay lang yun. Ang mahalaga, hindi ka sumusuko. Hindi ka nagkakansel ng inyong pangarap. Ganun pa man, dumako tayo sa inyong tema na kung saan ang competence at character. Pilipinong nagsipagtapos handang mamuno ng may kakayahan at mabuting pagkatao. Bilang isang nurse, nakita ko na hindi sapat lang ang galing lang sa medisina. Ang kailangan ay may tunay kang malasakit sa pasyente. Una ay ang competence o ang galing. Ang diploma nyo ay simbolo ng inyong puyat at pagod. Pero ang competence ay isang lifelong journey. Sa nursing, hindi natatapos ng pag-aaral sa lisensya lang. Kailangan laging updated sa trainings dahil sa pagkakamali mo lamang ay buhay ang nakasalalay. Sa buhay, kapag tumigil kayong matuto, hihinto rin ang inyong paglago. Huwag kayong makontento sa pwede na, lalo sa panahon ngayon na kung saan ay AI ang instant result. Huwag kumuha ng shortcut. Ang tunay na kakayahan ay pinaghihirapan sa disiplina at paulit-ulit na ensayo. Ang pangalawa ay ang character o ang mabuting pagkatao. Ang competence na walang character ay mapanganib. Walang kwenta ang pagiging matalino mo kung hindi ka magiging mabuting tao. Sa field ko bilang isang nurse, maraming pasyente ang nakakalimutan ang pangalan ng gamot na pinibigay ko. Pero hindi nila nalilimutan kung paano ko pinaramdam sa kanila na mahalaga sila. Sa araw-araw kong pagpasok sa Lima, nakakasalamuha ko ang libo-libong manggagawa, mga operator, engineer, at mga janitor. Minsan ay pumasok sa clinic na isang empleyado, hapong-hapon, at tila susuko na sa bigat ng trabaho. Bilang occupational health nurse, hindi lang presyon ng dugo ang kailangan kong kunin sa kanya, kailangan ko rin makinig. Doon ko napatunayan na ang competence o ang pagiging nurse ko ay ang pag-alam na kung anong gamot ang dapat kong ibigay sa kanya. Pero ang character o pagiging mabuting tao ko ay ang pagtapik sa balikat niya at pagsasabi, kaya mo yan para sa pamilya. Mga graduates, kung may sipan nyo man na magtrabaho na, sa Lima man kayo mapunta, sa ibang bansa, o magtayo ng sarili ninyong negosyo, tandaan nyo, ang galing nyo ang magpapasok sa inyo sa kumpanya, pero ang kabutihan ng inyong loob ang magpapanatili sa inyo sa itaas. Noong panahon ng COVID, bilang nurse, kami ang kasama ng mga pasyente sa hirap. Mula sa pagpapainom ng gamot hanggang sa pagpapalit ng diaper, ang simpleng ngiti at pasasalamat nila ang tunay na achievement. Susundan kayo ng tao dahil magaling kayo, pero mananatili sila sa inyo dahil kayo ay may integridad. Maging mabuti, hindi lang magaling. Sa mundong puno ng kompetisyon, madaling maging matalino, pero mahirap panindigan ang pagiging mabuting tao. Ang tunay na leader ay tapat, may malasakit at may delikadesa. Huwag niyong hayaan na kainin ng sistema ang inyong prinsipyo. Always choose what is right over what is easy. Sa leadership, baka isipin niyo, estudyante lang ako, paano ako mamumuno? Ang leadership ay hindi laging may titulo. It's about taking responsibility. Lead by example sa inyong pamilya. Leadership starts at home. Hindi kailangan maging magulang o panganay para mamuno. Be the one who shows honesty when it comes to money, sipag sa gawaing bahay, at respeto sa bawat miyembro ng pamilya.
If you can lead your family with love and integrity, you are ready to lead the nation. Love by being a voice for the voiceless sa inyong komunidad. Ang pagiging boses ng walang boses ay hindi kailangan maging magarbo. Simple lang ito. Kung may nakikita kayong hindi patas, huwag kayong tumahimik. Gamitin nyo ang inyong pinag-aralan para ipagtanggol ang mga taong hindi kayang ipagtanggol ang kanilang mga sarili. Lead by showing the world na ang Pilipino kahit saan dalhin ay hindi lang basta masipag. Tayo ay may dangal at husay. Huwag nating hayaan na makilala lang tayo bilang masipag. Ipakita natin na ang Pilipino ay henyo sa kanyang larangan at marangal sa kanyang bawat galaw. We are not just followers. We are world-class leaders who carry our dignity wherever we go. Sa mga magulang, tingnan niyo ang inyong mga anak. Ang tagumpay na ito ay sa inyo rin. Inyong sakripisyo ang naging tulay nila rito. Kayo ang nagtanim ng buto ng mabuting pagkatao sa kanila. Ngayong araw, nakikita natin lahat ang unang bunga. Mga graduates. Ang graduation na ito ay ang inyong final update bilang estudyante ng paaralang ito. Pero ito rin ang inyong grand opening bilang arkitekto ng inyong kapalaran at ng inyong mas malaking adventure. Bitbitin niyo ang talino at ang inyong busilang na puso. Huwag kayong limitahan ng kung ano lang ang nakikita sa screen ng cellphone. May mas malaking mundo sa labas na nangangailangan ng inyong galing. Maging matapang, maging mapagmahal, at higit sa lahat, maging totoo kayo. Gamitin ang inyong boses at digital skills para sa katotohanan at pag-asa. Muli, congratulations, Class of 2026. Mabuhay ang kabataang Pilipino.